Sa gabing ito, walang kahit sino ang nag-akala na sa loob ng ilang segundo, may isang buhay na mawawala. Kasama nila siya buong gabi, nakatawa, nakikisalamuha. Pero hindi nila alam, siya pala ang magpapaputok ng baril. This video aims to educate viewers about real-life situations, human behavior, and important life lessons. May mga gabing akala natin ay karaniwan lamang. Masaya, payapa, at puno ng tawanan. Pero minsan, sa isang iglap, kayang magbago ang lahat. Ito ang kwento ng isang sales lady, isang ina, isang anak, na nasawi matapos umano siyang pagbabarilin ng sarili niyang kinakasama. Pero hindi lang natin tatalakayin ang nangyari. Susuriin din natin ang ugali, emosyon, at mga desisyong humantong sa trahedyang ito. Gandang hapon po sa inyong dalawa, Ma'am Lorena at Sir Marceline. Bago ang lahat, ako po ay nagbibigay ng taus-pusong nakikiramay sa inyo. Paano ba nangyari? Kasi sir, ganito po yun eh. Nung March 22 po ng tanghali, masaya pa kami nagbabanding pamilya. Ngayon po, bumaba po yung suspect, nakisali sa amin. Hanggang sa umabot po sa kami gabi ng inuman. Tapos yung mga anak po niya na kakantahan, bibidyoke. Nung mga 9 na po, pinakit na namin sila. Sabi namin, may pasok pa kinabukasan. Ngayon sir, may nakarinig po kami ng putok ng baril. Oh, okay. At ang suspect po, Yung kinakasama po nung ng anak ko. anak ko niya. bakit daw po nangyari yung krimen? Ano na po yung motibo ng suspect? Wala naman po sir, wala naman doon silang away. Tinanong namin kung nag-aaway, hindi naman. Wala naman po siyang Wala po napapanggit sa inyo? Wala naman po. Pagkatapos po mag-inom, pag maya-maya po yung anak kong sabi niya, mapasuyo nga si Aizen, yung baby niya, ibaba ko. Kasi alam ko naman na maghuhugas siya ng plato, mag-ano ng dede. Binaba ko. Tapos pamamaya, pag baba ko sa bata, wala pang minuto, may narinig na agad kaming putok. Dala-dala ko yung bata, nasa baba na kami. Sa third floor po sila. Tapos pagka putok po, umakyat po ito. Ako nasa baba lang kami ng mga anak ko. Natigil po yung video okay ng mga anak ko. Tapos ito ang umakyat. Kasi sir, nung pag-akyat ko, nakita ko siya nagpapaputok pa rin siya ng baril sa loob ng kwarto nila. Uy, nakatawa pa ho sir eh. Tapos nung Baka sobrang kalasingan na. hindi naman ho sir. Hindi naman po isang bote lang po na inom nila. Tapos sir, nung nag-lock niya yung baril niya, tinampot ko yung baril niya, nilagay ko sa timba. Tapos sa kanya lang yung niyakap yung biktima na asawa niya na nagsusorry siya na, sorry love, na mahal kita, hindi ko sinasadya. Intentional. Buti sana po yung aksidente ng pagkaputok. Kaya nga ho, Yung sir, talaga tinutok niya sa victim. O tapos sa ulo sa pa. ulo pa sir, sa Dito batok po eh, sa sa likod. batok eh. Nasaan na po yung suspect ngayon? Hanggang ngayon sir, Yung nasa labas pa, nakikita. at pa eh. Major Ines, magandang hapon po sir. Kukuha lang po kami ng update tungkol dito sa kaso ni Edmar Colarte. Pumaslang ang kanyang kinakasama noong March 22. Yes, grabe kumpleto na po yung mga papel nito. Hinihintay lang natin itong ating mga complainant para samahan po ng ating investigador dito sa tanggapan ng taga-usig sa Luzon ng Maynila. Kasama po lahat, nagkataon lang sir, nung nakaraan, tinatawagan din sila. Pero lahat po ng mga kailangan dokumento, Sir Rafi, kumpleto na po ito. Ang kailangan lang po yung presensya po ng ating mga complainant. Tapos na po lahat, nakuna na po sila ng affidavit. Pupunta po sila sa tanggapan po ng taga-usig sa Luzon ng Maynila. Hahanapin po kasi sila ng mga piskal doon pag itatampak po yung kaso. So kailangan lang nila humarap sa piskal, ganun po ba yun? Yes po, tapos na po lahat ito. Actually, sir, ang nakaraan po sana nung March 31 pa ito. Kaya lang po hindi po sila available dahil yun po nung kanila po kamag-anak. Opo. At yun na po, after nun po, tinawagan po sila. Kaya nakiusap po sila na tapusin muna po yung pag-iwi. Pero lahat po ng mga dokumentong kailangan dito, Sir Rafi, ay tapos na po. Okay. Actually po, hawak rin po yung time report. Opo. Thank you po. Mabilis po pala kayo umaksyon. Now, medyo na-establish niyo na ho ba kung ano po yung motibo ng pamamaril? Salamat po natin na Sir Rafi, base po doon sa report at nakausap po rin po yung mismong po ng homicide section natin. Nagkaroon po ng pag-aaway itong ating pong biktima at ito pong suspect natin. Mag-ibig partners po sila. Opo. At doon na po, meron po tayo ng mga testigo, nandiyan naman po yung kanilang testigo. Yung testigo po nito, yung mismong nanay po ng biktima natin at stepfather niya. Na-recover din po natin yung ginamit na baril dito at na-subject na rin po natin, nakapag-request na rin po tayo sa ating crime lab tungkol po doon at sa kanila po yung baril. Kompleto na po lahat po, Sir Rafi, lahat po ng dokumento. Ang kailangan lang po talaga, pagpunta po ng investigador sa piskalya, kasama po sila kasi may mga itatanong din po sa kanya yung ating pong prosecutor.
Well, dapat po, pag tinatanong sila ng prosecutor, may kasama dapat silang abogado, di bali po, sir, meron naman tayong PAO, Public Attorney's Office. Yes po, sir. Isasang pa lang po itong kaso, Sir Rafi. Kompleto na po ito. Opo. Meron na isasama rin po yung mismo officer on case, sir. Okay. Tapos, sir, yung kasong ipinal nyo o ipapile nyo ay murder, tama po ba? Tama po kayo. Kakatuan po siya ng murder by gun shooting. Ma'am and sir, mabilis pala umaksyon. In fairness, yung kapulisan natin sa Manila Police District, kumpleto na raw po, sasampan na lang yung kaso sa piskalya at kailangan din po kayong makausap ng piskal. And don't worry, kung kayo po ay nangangamba, pag pumunta kayo dun sa piskal, habang kinakausap kayo, magpadala ho tayo ng abogado na aalala din sa inyo. Noong Marso 22, masaya pa ang buong pamilya. May inuman, may kantahan, may tawanan ng mga bata. At sa paningin ng lahat, isang normal na gabi lamang. Kasama pa nila ang suspek, ang mismong kinakasama ng biktima. Walang sigawan, walang alitan, walang senyales ng panganib. Pero hindi pa doon natatapos. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, inaasikaso ng biktima ang kaniyang sanggol. Ayon sa kanyang ina, ibinaba niya muna ang bata sa kanya para makabalik ang biktima sa taas. Ilang segundo lang ang lumipas at doon na nagbago ang lahat. Isang malakas na putok ng baril ang yumanig sa buong bahay. Tumigil ang videoke, natahimik ang paligid, napalitan ng takot ang saya. Agad na umakyat ang ina ng biktima. Pero ang kanyang nadatnan ay isang bangungot. Ayon sa kanyang salaysay, patuloy pa rin nagpapaputok ng baril ang suspek sa loob ng kwarto. At ang mas nakakagimbal, tila nakangiti pa raw ito habang ginagawa ang krimen. Ang biktima, tinamaan sa ulo. Sa isang iglap, naubos ang lahat. Hindi pa doon natatapos. Matapos umano ang pamamaril, nagbara ang baril ng suspek at doon lamang siya tumigil. Lumapit siya sa biktima, niyakap ito, at paulit-ulit na nagsabi ng patawad. Pero sa ganitong sitwasyon, ang salitang patawad ay huli na. Para hindi kayo kakabahan. So, nagtatago na po itong suspect, Major, hindi niyo na po nakita, wala na po siya doon sa kanyang tirahan. After po nung incident, Sir Rafi, nangyari po yung incident March 23 po ito ng gabi. Nagtanak po agad tayo ng hot pursuit. Po yan. At unfortunately, hindi po natin nahuli ito. Pagkaroon po nga na, Sir Rafi, identify naman po itong suspect natin. At sa mismo, may mga testigo po mismo na andun, yung nanay ng ating biktima at yung stepfather po na andun din po. So, sabi malakas po yung ebidensya laban po dito sa ating suspect. Ay, salamat. Okay. Ang mangyayari yan, sir, kasi natapos na po yung ating hot pursuit operation, Sir Rafi. Gagawin na po natin, isasampan na po natin yung paukulang reklamo laban sa kanya. At nakihintay na lang po natin labasan siya ng warrant of arrest. Sandali lang naman po ito. Pag makita po ng piskal na meron po hinting bigas yung ating reklamo, kompleto naman po yung ating mga ebidensya, ay wala po tayong duda na lalabasan po yung warrant of arrest. Nanawagan ako kay Edmar Colarte, kung nakikinig ka at marating sa ito, mas mabuti pa, sumuko ka na lang. Kasi marami naman mga insidente dito, Sherry, na yung may mga warrant, sumusuko sa atin kasi natutunugan nila, may mga umaligid-aligid na mga kalalakihan daw, hindi na alam kung pulis pa yun o vigilante, whatever, natatakot pupunta rito. Kaya, Mr. Colarte, huwag mo na hintay lumabas ang warrant, sumuko ka rito, i-turn over ka namin sa PNP, of course, and then PNP, they will make sure na safe ka at bahala na sa iyong justisya, yung korte. Sana, Edmar, sumuko ka na lang. Maawa ka naman sa amin. Alam mo, may naiwan yung anak ko na 11 months pa lang. Hindi ka na naawa. Gusto ko lang kita makaharap. Tanungin kung bakit tinuluyan mo naman yung anak ko. Wala namang kasalanan yun. Bait-bait lang anak ko. Trabaho, ano lang yan. Tapos ginanyan mo. Baka nakadrugs po. Hindi ko nga po alam. Kasi Sabi niyo, isang bote lang. So, not enough para siya yung mag-asal na parang hayop. kung nakita Pagkatapos, niyo. nagsisi, niyakap yung kanyang kinakasama. So, parang wala sa sarili. Tapos pa nga siya, nagsisigaw pa raw sa labas. Humingi pa ng sorry sa kanya. Baka Dahil nakadrugs nabaril po. daw nga niya yung anak. Okay. Kasama. Yung baril po, sinuran nyo rin sa Police na po. police. Very good. Importante po, gagamitin pong yun. Ebidensya. Sige po, pag pumunta ko kayo doon sa piskal, sasama namin kayo doon.
sa piskalya para maging komportable kay kampante kaya hindi kayo matatakot o kabahan. Kasi Okay? natatakot din po ako kasi marami po yatang yung mga sinasabi-sabi na marami daw po siyang galamay. Major, itong si Kularte, nagbitaw daw ng salita na marami siyang galamay. May reason para matakot itong pamilya ng biktima. We assure po dun sa ating biktima, no? Sabi nga po, ibibigay po natin lahat po ng protection para sa kanya. Sila po yung nagabyado, huwag po silang matakot at nasa panig po nila ang bata. Ang kailangan lang po talaga natin, mabigyan po agad ng makagyat na ustisya. Yung nangyari po dun sa anak ni nanay. At sabi nga natin, malakas po yung ating ebidensya at naniniwala po tayo. Pag nadala po ito sa okay, malalabasan po agad ito ng warrant of arrest. Okay, sige, isang tatanong na lang po, Major. So bakit po siya may baril at may lisensya ho pa yung baril niya? Na-check nyo na ho ba? Sir Rocky, ang meron po tayo, verification po ng firearm niya. Pero sa tingin po natin, wala pong kaukulang kasi yung kanyang baril. Ang baril po na na-recover po natin sa kanya pistol po na 9mm. Na-recover po natin yan. At ngayon po, nasa consider po ito natin po sa security. Okay. So loose firearm to. Okay. Ang trabaho ni Mr. Kularte ay mekaniko. Okay. At sa ngayon, tatago na tama po? Ano yan po yung sa BMD, construction. Okay. Alam ko construction po sa BMD sa Las Piñas po siya na-assign. Okay. Sige po. Ayun. Basta sasama namin po kayo pag dumating yung time na kailangan niyo pong humarap sa piskalya para hindi po kayo kakabahan at may kasama tayong abogado na mag-assist sa inyo habang kayo po ay kinakausap ng piskal. Ngayon, itanong natin. Bakit nagagawa ng isang tao na saktan ng taong mahal niya? Sa psikolohiya, ito ang tinatawag na kawalan ng emosyonal na kontrol. May mga taong hindi marunong humawak ng galit, selos, at insekuridad. Kapag napuno, sumasabog sila. At minsan, sa marahas na paraan. May isa pang mahalagang konsepto, ang mapang-angking pag-uugali. Ito yung paniniwala na pag-aari ko ang taong ito. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang ganitong krimen ay maaaring humantong sa kasong pagpatay o murder. Lalo na kung may paggamit ng armas, malinaw na intensyon at mga testigo. Ayon sa ulat, inihahanda na ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaso laban sa suspek. May mga saksi rin sa insidente, kabilang ang sariling pamilya ng biktima. At sa huli, ang batas ay hahabol at ang konsensya hindi kailanman matatakasan. Pero higit sa lahat, may isang batang naiwan. Isang sanggol. 11 buwan pa lamang na mawawalan ng ina. Isipin mo, habang lumalaki ang batang ito, ang tanong na maaaring bumabagabag sa kanya ay, nasaan ang nanay ko? At iyan ang pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito. Hindi lang isang buhay ang nawala, kundi pati kinabukasan ng isang bata. Ang aral dito ay malinaw. Ang galit na hindi kayang kontrolin, kayang pumatay. Ang selos na hindi pinipigilan, kayang sumira ng pamilya. At ang isang maling desisyon sa isang iglap, kayang magdulot ng habang buhay na pagsisisi. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na may pananakot, kontrol, galit, pananakit, huwag mo itong baliwalain. Ang pagmamahal ay hindi nananakit. Ang tunay na pagmamahal ay may respeto, tiwala, at pagpipigil. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, isulat mo sa komento ang pinakamahalagang aral para sa iyo. Ibahagi mo ang video na ito. Dahil baka may isang taong mailigtas natin bago pa maging huli ang lahat. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nagbibigay babala at aral sa tunay na buhay. Dahil tandaan, ang maling desisyon, hindi lang sarili mo ang sinisira, kundi buong pamilyang nagmamahal sa iyo.